Sa tahimik na bayan ng San Isidro, hindi pangkaraniwan ang kwento ng pagbalik ni John Bento. Dating US Navy SEAL Chief Surgeon si John, bihasa sa pagtugon sa matitinding sitwasyon at giyera. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa Amerika, piniling bumalik ni John sa bayang kinalakan, hindi bilang isang kilalang doktor, kundi bilang embalsamador ng bayan, isang desisyon na ikinagulat ng marami, lalo na ni Abby. Si Abby ay isang masayahing nurse sa munisipal na ospital. Mula pagkabata, naging malapit na si Abby kay John, ngunit nawalan sila ng koneksyon ng mag-aral at magtrabaho siya sa Amerika. Ngayon, sa kanyang pagbabalik bilang isang embalsamador, nagbalik din ang dating damdamin ni Abby. Ngunit hindi alam ni Abby ang tunay na pagkatao ni John o ang kanyang nakaraan bilang isang prestihiyosong doktor sa Navy SEALs. Ang mga magulang ni Abby ay hindi sang-ayon kay John. Para sa kanila, walang kinabukasan ang isang embalsamador, lalo na tiniisip nilang wala itong may pagmamalaki kundi ang pag-aayos ng patay. Wala silang kaalam-alam na si John ay bihasang doktor sa giyera, isang lalaking tumugon sa maraming tawag ng buhay at kamatayan. Isang gabi, matapos ang kanyang unang araw sa funeraria, habang naglakad pa uwi si John, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin mula sa sementeryo. Sa kabila ng kanyang katapangan at pagsasanay, may kung anong kilabot ang bumalot sa kanya nang may marinig siyang mahihinang bulong. Pagdating niya sa bahay, hindi niya maialis sa isip ang mga bulong. Ang mga bulong ay tila may sinasabing hindi niya may paliwanag, mga salitang nagpapakilala ng pighati at pagkabalisa. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Abby na kumain sa karinderya. Habang kumakain sila, napansin ni Abby ang seryosong anyo ni John. "John, bakit parang ang bigat ng iisip mo?" tanong ni Abby, nagtataka at may halong pag-aalala. Tumingin si John sa kanya na para bang pinag-isipan kung dapat niyang ibahagi ang nararamdaman. "Abby, may mga naririnig akong bulong mula sa mga patay. Parang may gusto silang iparating pero hindi ko maintindihan." Hinawakan ni Abby ang kanyang kamay, isang tanda ng kanyang pag-unawa at pagmamalasakit. "Baka pagod ka lang, mahal. Marami kang pinagdaanan simula nang bumalik ka rito. Pero nandito ako para sa'yo." Tumango si John, ngunit alam niyang higit pa ito sa pagod. Parang may dalang misyon ang bawat bulong na kanyang naririnig at nararamdaman niya ang bigat ng mga kaluwang hindi pa matahimik. Sa funeraria kinagabihan, sinimulan niya ang pag-embalsamo ng isang lalaking nalunod sa ilog. Habang maingat niyang inaayos ang katawan, muli niyang narinig ang mga bulong. Sa pagkataong ito, mas malinaw na ang mga ito. Bakit hindi nila ako hinap? Bulong ng malamig na tinig. Tumigil si John, napalunok at nakaramdam kilabot sa katawan. Alam niyang hindi ito normal na ingay. Sa kabila ng kanyang tapang bilang dating sundalo, ramdam niya ang takot at pagkalito. "Bakit mo ako naririnig? Tulungan mo ako." May nagtulak sa akin, bulong ng tinig. Nayanig si John. Sa kabila ng kanyang pagsasanay sa Navy SEALs, hindi niya napigilan ang pangamba. Subalit, sa bawat sandali, unti-unti niyang natutunan na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang ang pag-embalsamo, kundi ang pakinggan at bigyang katarungan ng mga boses na hindi na kayang magsalita sa mundo ng mga buhay. Habang naglalakad pa uwi, tinawagan siya ni Abby. "John, okay ka lang ba? Kanina pa kita iniisip. Parang may masamang pakiramdam ako." Bumuntong hininga si John. "O Abby, pero parang may mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga bagay na may kinalaman sa mga patay." "Mahal, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, pupuntahan kita," ani Abby. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Alam ni John na hindi ito ang dating laban na kinaharap niya sa Amerika. Sa kanyang pagbabalik sa San Isidro, dala niya ang isang mas tahimik ngunit mas mabigat na misyon. Bigyang boses ang mga patay at hanapin ang katarungan para sa kanila sa kabila ng sariling niyang mga lihim.